Good morning po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is November 18 19 na 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may residences sa may Tao 1 and 2 sa may Mall of Asia Complex, Barangay 76 Pasay po yan. At dadalhin po natin sa may Government Service Insurance System sa may Pasay City, GW Jokno Boulevard, Barangay 76 Pasay pa rin. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ito naman po, makakapagbukas po sila bago magpasko, provided ay matapos po natin yung disinfection at na-issuehan po ng City Veterinary Department na ASF3 na po yung area na yan. November 14, ipinasara mga lechonan matapos makumpirmang may African swine fever. ASF ang mga baboy sa ilang pasilidad sa Lanloma. Tumaas sa mga kaso ng panloloko online habang papalapit ang holiday season. Kabilang dito ang online shopping scam at fake parcel delivery. Gayon din ang phishing at impersonation scam. Sinasabing mas agresibo ang mga manloloko habang tumataas ang gastos ng consumer dahil sa kapaskuhan at pagdami ng ipinadadalang parcel. Dahil dito, pinaigting na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pagtutok sa online marketplace, gayon din sa mga courier at payment platform. Iniimbestigahan na rin ang posibleng koleksyon sa dayuhang sindikato ng mga Pilipinong scammer. Nauna nang binalaan ang publiko sa tinatawag na 12 scams of Christmas o iba't ibang panloloko kasabay ng holiday season. Sa Pasay City, arestado ang lalaking nagbibenta ng sariling online bank at e-wallet account. Dinampot sa restaurant ng suspect na call center agent at delivery rider. May binenta ang 3 bank account at isang e-wallet account talagang 7,000 piso. Aminado ang suspect na napilitan siyang ibenta ang isang online account para ipambayad sa hinuhulugang motor. Babala ng PNP, delikado at iligal ang pagbibenta ng online account dahil maaari itong magamit sa scam. Kadalasan po isinagawa itong mga pagbibenta ng mga SIM cards and mga online banking accounts sa mga social media platforms and also po sa mga marketplace, mga pages and groups. Kaya po tignan po talaga natin itong mga groups ko na sinasalihan natin sapagkat meron po dyan mga scammers, mga cybercriminals na naghahanap lang na mabibiktima. Si PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Wallen Arancilio. Sa Quezon City, 3 ang patay matapos mauwi sa bakbakan ang bypass operation sa Cubao. Sinasabing nakatunog ang mga suspect na pulis ang katransaksyon, kaya bumunot ng baril na nauwi sa engkwentro. Agad namatay ang 3 suspect dahil sa tinamong bala, tama ng bala sa katawan habang nakatakas ang isa nilang kasabwat. Na-recover sa operasyon ang 6 na milyong pisong halaga ng shabu. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Gainiel Krishnan. Gainiel, good morning, Gainiel! Good morning po ni Ellen at Doris sa ating Showbiz Spotlight. May tulang kinumpirma ni Ellen Adarna na hiwalay na sila ng mister na si Derek Ramsey. Sa social media post, sinabi ni Ellen na 2 beses niya ipinabarangay si Derek. Pero nagkaroon ng kasunduan ng dalawa na hindi babalik si Derek hanggat hindi nakakalipat ng bahay si Ellen. Sinabi ng aktres na hindi siya nagsisinungaling at pinili lang niyang manahimik sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Pinabarangay ko siya dahil twice. Once, but twice. But the agreement that you won't come back until I marry you. Totoo, I'm gonna be gone forever.
So, if you mean, I'll go and close the button. Ibinunyag din ni Ellen ang hindi pagpunta ni Derek sa birthday ng anak na si Lily dahil naglalaro umano ng frisbee o golf. Ipinakita naman ng aktres ang isa pang screenshot ng group chat na sinasabing isa pang dating karelasyon ni Derek. Sa ngayon, wala pang komento si Derek sa mga pahayag ni Ellen sa social media. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Alvin, Doris. Ang pangit ng ganyan, ano? Oo. Yung parang yung ano nyo, yung relasyon ninyo, nakabuyang-yang na. Lahat ng Oo, ano. out in the public. Oo, parang ano, washing dirty linen. Yan. Oo, Oo, diba? pero In public. Oo, pero wala naman tayong magagawa sa ganyan, kundi ipanalangin na lang na magkabalikan sila. Or magkaroon na lang ng ano, no, ng solusyon kung ano. Tumahimik na lang. mangyari. Oo. Kasi may mga batang Tama na, tama na. Oo. Thank you, Keniel. Maraming salamat, ha. Si Keniel Krishnan, ang gandang babae pa rin, naka-blue kami kahapon. Para kami lahat kami ng mga anchors ng TV Patrol. Wow, ano yan, si para sa Keniel. station ID? Hindi, wala lang. Naisipan lang namin mag-blue lahat. Nice. Thank you, Keniel. Maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Ako po si Doris Bigornia. Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas sa Energy Wednesday pa lang. Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM DCMN. 8 years old nag-iOP sa habit naman ng timing. Magkasakit ko sa baga dahil sa pandemic. Nagaganit na ako eh. Fake news na mas ligtas ang vape kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, may pagkailan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga gaya ng cigarette and vape product associated loving o EVAL. Pinahihina nito ang puso. Napatunayan din ng dudulot ng cancer ang mga chemical nito. Kaya laban din ang baga at puso ng nakakalanghap ng second-hand smoke o ang mga taong damay sa puso kahit hindi naninigarilyo. Akala natin mabango, nasan ito ang utak ng vape. Kaya itigil na po natin ang bisyong ito. Protektahan din natin ang mga kabataan na hukumali mag-vape. Ito po, si Secretary Bosa ng DOH nagpapaalala na bawat buhay mahalaga. DCMN, numero 1 sa aksyon. Hatid sa inyo ng Playtime. Playtime na! The stage is set and the universe is launching. Playtime proudly stands as the official journey partner of Miss Universe 2025, where beauty meets love, cheering for our very own Atisa Manalo. Join the journey, raise our flag, let's support Atisa Manalo as she shines on the global stage. Watch the 74th Miss Universe preliminary competition live on the Playtime app. www.playtime.ph. Playtime na! Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.hardcore.ph/regulatory for more details. AMPS number P0113-9103-025. Playtime. Playtime na! Balitang kumpirmado. Ayan, umihi lang tayo. Servisyong sigurado. Tatak DCMM. Fake news, maling akala, scam, fake iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Serves sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD Serves sa Facebook o iskan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. DCMM, numero 1 sa aksyon. Wow, we're months na. Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oo, totally. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng bingo card. Hindi, dapat balanse din. Hindi ba dapat maka-apekto o bumalik sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho? When the game responsibility, tuloy lang ang saya. Yan ako, ha?
Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.